ang paglilinaw ni Tatay Ray San sa mga basher. At pag-usapan din natin guys ang kabutihan ng Morales family dito sa ating reaksyon at komentaryo sa ating YouTube channel Marzano TV 2.0. At tara, let's bagets. Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reactor ay sariling pananaw at hindi ito pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sariling pagpapasya pa rin ang masusunod. This is strictly for adults only. Magandang araw sa lahat ng mga nagmamahal dito sa number 1 Kalingap, One Family. Syempre, shoutout po sa lahat ng mga solid Kalingap at syempre, solid Rochelle at sa lahat ng mga nagmamahal dito sa Morales family. Shoutout po sa inyo at magandang araw po. At syempre guys, nandito pa tayo para magbigay ng komento at reaksyon. At disclaimer lang guys, nandito tayo para hindi makipag-away at talagang magbibigay lang ako ng aking opinion dito, no? Kung may masasabi po akong mali, just let me know. At syempre, no, shoutout po sa lahat ng mga kapwa nating OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. At syempre sa lahat ng mga bagong subscribers, sa mga silent viewers ko, shoutout po sa inyo. At syempre, in-encourage ko po kayo na magpa-member guys sa aking YouTube channel. As support sa aking YouTube guys, no? At pagpapakita ng pagmamahal sa akin, malaking bagay po yan. At syempre guys, yung hindi pag-skip ng ads. At syempre guys, shoutout din po sa lahat ng mga Rochelle fans, sa lahat ng mga nagmamahal kay Rachel at kay Ruel of Malalaga. Syempre guys, bago tayo mag-start, gusto ko munang batiin lahat na may kaarawan ngayong August 14, araw ng Wednesday, mula Luzon, Visayas at Mindanao, no? Sa lahat ng ng birthday, kaarawan niyo po. Happy birthday po sa inyo. No, sana po i-enjoy nyo po itong ating reaction video at ma-enjoy nyo po ang araw ninyo, no, guys, no. Malaga guys sa buhay natin, meron tayong buhay at lakas, no. Kahit wala tayong handa, okay lang. As long as may lakas tayo, no, na ipinagkakaloob ng Panginoon, no. At siguro guys, bago tayo mag-start, gusto ko munang i-shoutout syempre ang bagong bayani o ang bayani ng Kalingap, syempre ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang, lingap sa may hirap, ordinaryong vlogger. At syempre kasama siya sa top 12 most viewed vlogger at meron siyang 1 billion views sa kanyang YouTube channel, ang nagpapa-viral sa Kalingap at talagang gwapong-gwapo at napaka-matulungin sa kapwa. At marami ng binago ang buhay. Kasama diyan syempre si Rachel Morales, no, even Rachel Morales ay napabago niya ang buhay. At syempre always thankful sa nag-iisang direktor ng Kalingap, ang nag-iisang Kalingap Rob. Syempre siya sa good advisor na dapat suportahan, respetuhin, no? At always nagbibigay ng good advice at nagbibigay ng update dito sa loob ng Kalingap. Ang nag-iisang co-founder ng Kalingap, Ate Edna Vlogs. At syempre shoutout din po natin lahat ng mga Kalingap partners katulad nila Kalingap Edo, Kalingap Ian, Supermac at Andoy, Kalingap Dan, Special Someone, at syempre ang wifey ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang, at syempre ang nag-iisang hubby ni Vianze na si Kalingap Edu, no? At syempre ang nag-iisang chubby bunny ni Cara Topolar, ang nag-iisang Kalingap Jomar na napakabait.
Syempre, always support kay Kuya David Vlogs. At syempre, ang masipag at talaga namang sikat na sikat, Ruel of Manalag, always number 1, no? At syempre, ang kanyang kasama ang kanyang Rachel Morales Vlogs, ang kanyang langga. At syempre, shoutout din po sa lahat ng mga Kalingap Singapore Reactor. Nandyan si Ma'am Nancy Velasco at si Ate Lopez Roda o Kalingap Singapore Reactor. Gawin ang adhikaing pinapangarap, ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Yon, at shoutout guys. At syempre, shoutout sa lahat ng mga basher ng sa mga basher ng Rochelle. Enjoy. Hoy, may sasabihin. Ang pagsasabi. Sa lahat ng mga Rochelle fans guys, sana po ay maging maingat po kayo, no? At the same time, always support guys sa lahat ng mga love team. Sabi nga ni Rachel, always support sa lahat ng mga love team. No, wag po tayo masyado. As long as Kalingap po, no? As long as Kalingap po, supportahan po natin. Ang pagsasabihan ko. Kaya tama si Rachel doon, no? Sabi niya nung last time kung napanood nyo, 'di ba? Umikit ka. Kung napanood niyo, sinabi doon ni Rachel na suportahan natin lahat ng love team. Tama 'yun, guys. At yung iba kasi parang may nabalitaan ako, parang sponsor ata siya. Solid Rochelle. Nakapag-share siya ng love team ni Kalingap Rob. Naman siya, guys, Kalingap din naman siya. So parang binabash ata siya. No, wag po tayong ganun, guys, no. Ang Rochelle fans ay napakabait, humble, at hindi tayo mga bashers, guys, 'di ba? No, hindi tayo ganun, guys, no. Kumbaga, pare-pares tayong Rochelle pero nag-aaway-away tayo, wag po. Hayaan po natin na iba kunwari, gusto niya suportahan din ng ang ibang love team ni Kalingap Rob para sa charity, okay lang po yun. At unless ibang community, di ba? Pero kung nasa isang community tayo, at ang Rochelle po ay Kalingap, ipakita natin na we're one family and one Kalingap. Yung iba dyan guys, masyadong possessive. So, sorry to say yung iba, para nagiging possessive. Gusto nila ang Rochelle Rochelle lang. And that's why nagkakaroon ng gulo o away. May mga komentong mali, no? Minsan yung mga komento na ganyan, yung mga nagbibigay ng opinion, so doon nagsisimula yung gulo. No, pero kung papakita natin we're one family and one Kalingap, no? At tigilan natin yung guys, don't compare, no? Kung sa tingin nyo parang hindi sila sumusupport sa Rochelle, okay lang yun. Be thankful pa rin. No? Pero kung meron susuporta, be thankful. Ako, paniwala ako sa akin sa YouTube channel ko, sa channel ko. Mapa-Ed si Jomcar, Danjoy, nanonood sila ng Rochelle. Makikita niyo sa live ko yan. No? Kaya hindi ako naniniwala na hindi sila sumusupport sa Rochelle. Lahat po yan nakasupport yan. At the same time, kung iisipin nyo palagi guys, ang Rochelle po ang number 1 love team ni Kalingap Rob. Wala pong dyan. Kung tutuusin, yan talagang una. By record, history. Hindi mo yan pwedeng baliwalain kasi unang love team ni Kalingap Rob. Lahat tayo nakapanood yan. Hindi mo pwede sabihin hindi mo napanood. Natalis bago ka lang sa Kalingap. No, pero yung mga matatagal sa Kalingap, napanood nila ang Rochelle. Kaya wag po tayo masyadong possessive. No, lalo na kung yung binabash ninyo tumutulong naman sa Rochelle. Sponsor. Bakit nyo aawayan? Dahil lang nag-support lang sa ibang love team? Anong kaisipan yan? Diba? Kakaiba yan. What the fuck? Iyaan nyo lang sila guys, no? But still, sa puso nila, sabi nga nung nakausap ko, Bro Mars, basta ako sa Rochelle ako, no? I always help them. Ginagawa naman nila yung the best nila para sa Rochelle. Sabi ko, okay lang po yan. Tsaka kung mahal nyo po din si Kalingap Rob, talagang okay lang i-share nyo yan sa nyo. Personal account nyo naman yun. Hindi nyo naman ginagamit yung account na, di ba? So, para sana as long as personal account, at the same time, programa na may ni Kalingap Rob, huwag tayong magtampo, guys. No? Huwag tayo masyadong lawakan po natin ang ating mga unawa. At gaganda po ang buhay natin. What the fuck? Pero, syempre, mas marami pa rin talaga yung mga Rochelle fans na talaga namang mapagmahal. Meron na talaga na, nasisilat. Mangilan-ngilan lang naman. What the fuck?
Huwag nyo silang gagayahin, guys, no? Ang totoong reactor, ang totoong supporters ng Rochelle o ng Kalingap, no, ay pinopromote lahat ng programa ng Kalingap. Mapa-love team, mapa-charity, lahat yan, guys, pinopromote. No? At wag po natin, alam nyo, ang problema lang naman, wala naman sa Rochelle, walang problema eh. Meron lang talaga minsan yung mga viewers ang may problema. Minsan, kahit nga reactor eh. Nakakalungkot lang, di ba? Programa, alam nyo guys, yung love team, inuulit ko po, no? Yung love team po ay programa yan para makatulong. Katama si Rachel. Supportahan po natin lahat ng love team at the same time, hindi na po sila love team. Kaya wala kayong dapat walang yung iba, no? Hindi ko po nilalat yung iba, no? Wala kayong dapat ikagalit, no? Sa iba kung mag-support sila, manood sila, mag-share sila. Wala po kayo dapat ikagalit kasi sabi nga ni Rachel, couple na sila. Hindi na sila love team. Kasi nanggaling din naman sila doon, guys, di ba? At ayan ang ganyang kabait ng Morales family, di ba? At ito nga, i-react natin itong ang paglilinaw ni Tatay Rizan sa mga basher, ang kabutihan ng Morales family. Pag-uusapan natin yan, guys, talaga. Ako sa akin, malaki ang pasalamat ko sa Morales family. At the same time, nakilala ko sila sa Laguna. Napakabait nila, guys. Sobra. Napakabait na tao yan. Especially Tatay Rizan. Kilala ko si Tatay Rizan. Kahit nakilala ko lang sila in one day. Mababait sila, guys. No? At dito, sa react po natin yung upload ni Vincent Calyada. Usapan about sa Kalingap. Tatay Rizan, biglang nag-sorry. So, tingnan natin ito, guys. At lawakan po natin ang ating mga pangunawa. At simulan natin ito, guys. Dati lang po. Nag-ibang busi tay. Inaanak ko, inuubat sinisipon. Ako din. Ikaw din po. Ikaw din sa panahon na yan. Nadali ako doon sa pagparegos ko doon sa, Nyarangan mi. So, kamusta ba po dito, tatay, mga anak niyo? Ayan. Okay man, nag-aaral lang. Ayos naman po. Tuloy-tuloy man yung pag-aaral nila. At hindi man sila nagpapabaya. Buti naman, tatay. Ikaw, wala ka naman po nararamdaman, tay. Okay naman po. Wala man sa ngayon. Nararamdaman ko, layas ang layas. Layas ng layas. Pero at least yung tatay, nalilibang ka po. Mas maganda kasi pag Tatay Rizan, gumagwapo ka. Parang in love ka, Tatay Rizan, nandito. siguro kung kami lang mag-ama dito, Opo. boring ako. Oo nga naman. At maraming nag-ano tayo na, siyempre, sinasabi mo na bago pa yung mag-isa ka. Yung iba, ang dami pa din mga negatibong comment. Ay, di man nawawala. Yan ang problema. Actually, guys, yung mga nagko-komento lang talaga may problema eh. Minsan, magbasa ng comment. Kasi yung mga yung sa comment section, pag pinansin mo, may stress ka eh. Kaya hindi ako nagbabasa eh. Kasi minsan may nagko-comment dyan, may saltek eh. Kaya nagulat nga ako last time, di ba? May nag-comment, X daw ako X. Wala daw isang salita. Bobo! Sasabihin mo pa, nagsasabi ka ng totoo. Ano ka, judgmental ka, tanga. Lalo na kung matanda ka na. Baguhin mo na buhay mo, hindi maganda yan. Ha? Lalo pa matanda ka na, ha? Hindi ako galit, pero nainis lang ako sa katangahan mo. Lalo sa pagiging judgmental mo. Napakabait ng Rochelle. Nagulat ako na sa Rochelle community ka. Nakita ko pa, naka-moderator ka. Kung ako niya, sisipain kita palabas. Anak ka ng pateng, kahit sabihin mo Rochelle ka. Nakita ko pa nga lamos, nasa live ka. Kiss daw ako, wala daw isang salita. Anong ginawa ko? Ako, gigil. Pasasya na, Tatay Rizan, ha? Buti nila, maganda si Rachel, galing sumayo, nak ng pating. Pogi na roll dito, Kaya sabi ko nga sa inyo, guys, hindi sila love team. Couple na sila. Huwag nyo na i-compare yung mga reactor naman. Huwag nyo na i-compare sa love team. Hindi na love team. Nakakaya naman kayo. Pinipilit nyo pa rin love team. Ito, couple na nga sila. Nagsabi na nga sila na, diba? Ay, ewan ko na lang. Ito pa, sinasabi ko na last time. Kapag kinumpare nyo pa sila love team, kayo na may problema. Hindi ang Rochelle. Kaya pabayaan nyo na po yung ibang Rochelle fans na gusto mong sumuport sa programa ni Kalingap Rob. Charity po yun. Hindi po yan para magyabang sila, para isinong ibida ang pinakamalakas na love team. Wala pong ganun. Yung iba, ini-issue po yung sakalam.
Kalokohan yan, guys. Lahat po ng love team sa kalam. Ang usapan na lang dyan kung sino yung magkakatuluyan. Kung sino yung magiging legit. Kaya abangan natin. Diba? Super lang tayo sa charity. Especially sa mga programa ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab. Pabayaan yung mga Negatron. Especially mga basher. Hoy, may sasabihin. Ang pagsasabihan ko. Ang pagsasabihan ko. Para sa mga bashers ko. O, diba? Para sa mga basher. Tuloy natin to. Hindi na wala talaga. Hindi mo nagsasarawa. Oo, Ito tayo, may Tatay tanong po Reza. ako. Dito po tayo sa Matching Gina na tanong. Alam niyo guys, si Rachel, parang nagmana kay Tatay Reza. No? Goping si Tatay Reza, guys. Goping to. May problema lang yung isang mata niya, pero gopi ito. Kasi yung iba po kasi mga viewers, napapansin po na kayo daw po, ang pamilya po ninyo ay parang hindi daw po kayo nagpapasalamat po kay... Ano ba yan? Vincent, alam mo, Vincent kaya, di na dapat pinapatulan yung mga ganyan viewers? Pare, bro, Vincent Caliado, di na dapat, yung mga viewers na ganyan. Hindi yan, feeling ko di lang viewers yan, basher yan, Hindi na pinapatulan yan, guys. No, hindi ba sapat na ang Rochelle, ang Morales family ay nakasupport sa Kalingap, no? Ako, yung mga ganyang comment, ko papansinin, naklampating yung mga yan. Nagpapagulo yung mga ganyang komento. Grabe talaga itong mga taong to, ano? Sakit sa puson. Tuloy natin. Kalinga Prab, kay Kuya Bal sa Team Kalinga po. Ano po masasabi niyo po? Ayan man. Nagpapagulo yung mga... Nakigigil talaga ako. Tuloy na nga natin doon, gigigil ako. Hindi man dapat ulit-ulitin. Kung baga sa ay napasalamat man ako dyan. Kahit hindi man nila narinig, nagpapasalamat ako na pagigising ko sa umaga, bago ako matulog. Oo, di ba? Pinapasalamat ko sa Diyos dahil kung hindi dahil sa Kalingap, kung hindi dahil sa iyo, wala man kaming ganito. Kaya kahit hindi man nila narinig yan, nagpapasalamat ako sa Diyos. Lagi yan. Kung hindi nga dahil sa Kalingap. Kaya kung ganyan man na iniisip nila, wala akong magagawa. Alam mo, Tatay Reza, yung mga nag-iisip dyan, mga ayaw lang sa Morales family yan o kay Rachel. O kay sa Rochelle. Pero totoo siya, nasa reactor. O guys, magpapatunay ako sa inyo, no? Na talagang ever since nagpapasalamat sila palagi. Ang problema yung mga, yung mga nagkokomento. Alam niyo ba si Kuya Bal, si Kalinga Prab, si Ate Edna, wala silang sinasabi na kailangan magpasalamat kayo sa amin araw-araw. Walang ganun. Yung ibang mga tanga lang yung nagkokomento ng ganyan. Yung mga nagpapakitang gilas. Para palabasin na masama tong Morales family. Mga tanga yan eh. Pero kung tutusin guys, panoorin nyo live ni Ate Edna, ni Kalinga Prab, ni Kuya Bal. Wala naman silang sinasabi na kailangan magpasalamat araw-araw eh. Pero syempre guys, normal lang na magpasalamat ka. At ginagawa yun ng Morales family. Nakita ko yan as a reactor. Nire-react ko sila. Lagi nagpapasalamat even Rachel Morales matubong. She's good in helping people and support Kalingap. No, malinaw po 'yan. Yung iba lang talaga mga ibang nagkokomento. Yung mga ibang nagre-react. Yun ang mga sablay. Kaya minsan nagkaagulo. Anak ng pating. Diba guys, lahat tayo Kalingap eh. Kahit nga yung KRORD, diba? Kalingap, Rochelle, official reactor and defender. Kalingap yun eh. O, ibig sabihin, pati Kalingap dinidefend nila. Hindi lang sila sa Rochelle. No, dapat support nila lahat. At nakikita naman natin, support nila ang Kalingap. Lahat yan ganun. Huwag natin isipin na ang dapat tayo lahat sa Rochelle lang. Mali po yun. Kaya doon nagsisimula yung away. Tapos pag iba, na-feel nilang ganun, magkukomento na naman ng mga tanga. Sabi nila, ganito ganyan. Kaya nagkaagulo guys. Kaya sabi ko nga sa inyo, promote natin sinasabi ni Kalinga Prab, one family, one Kalingap, one family. At inuulit ko po guys hindi ko po kayo pinipilit. Diba magkukomento na naman, wala akong sinasabing pinipilit ko kayo. Kung ano yung gusto nyong gawin nyo sa buhay nyo. Pero ako, this is only my advice. Take it or leave it. Yun ang punto ko rito, guys, no? At sinabi ko naman, no, lahat ng komento ko at reaction ko ay hindi ko po pinipilit 'yon. Okay? Tuloy natin.
Kasi may mga... Kasi yung una pa, sobra na yung papasalamat ko. Alangan nang ulit-ulitin mo man. Oo. Sabi niya, Di mo na kailangan ulit-ulitin, Tatay Raysan. Hindi na kailangan naman yun. Tsaka hindi naman inutos ni Ate Edna yun. Wala akong nakita. I'm always react ka, Ate Edna. Never ko narinig si Ate Edna na gano'n. Ano? Si Kuya Bal, di ko rin narinig. Kalinga Prab, hindi rin. No? Yung mga viewers lang na mga tanga ang nagko-komento ng ganyan. Ako, totoo siya, hindi ko papatulan yan eh. Hindi ko papansin yung mga, nakapo. ulit. Kahit sa pagising mo na lang, pasalamat ka sa Diyos. Oo. Saka, Higit sa lahat, Tatay Raysan, sa Diyos talaga, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon araw-araw, di ba? Kasi binigyan tayo ng buhay at lakas. dahil sa kanila, wala man po kaming ganito. Opo. Yun na lang ginagawa ko pag ano. Kaya hindi nila narinig yun na nagpapasalamat kami. Yun lang ang hindi nila alam. Kaya, Kasi akala po nila nakalimot na po kayo sa Kalingap. Porque hindi na nila narinig na pasalamat, hindi na, nakalimot na, hindi. Mga viewers lang talaga yan. Feeling ko mga basher yan eh. Binibigyan na lang issue. Kung mga maliit na detalye, pinapalaki. Ganun yun eh. Diba? Kasi hindi sila naka-follow sa Morales family. Kung naka-follow ka sa Morales family, makikita mo, they always thankful. No? They very thankful sa Kalingap. No? At nakita nyo naman, no, kung hindi sila thankful, dapat sinira nila yung bahay nila. Kita nyo naman, nililinis nila at pinapahalagaan nila yung bigay ng Kalingap. Especially ng pabahay ni Kalingap Prab sa kanila. Ganun yun guys. Logic lang yun, di ba? Kahit hindi magsalita, tama si Tatay Raysan, kahit hindi sila magsalita, tignan mo na lang yung ginagawa nila sa loob ng Kalingap. No? They inspired by Kalingap. At the same time, yung bahay nila, inaalagaan nila ng maayos. Hindi tulad ng iba, di ba? Kung tutuusin, kung nanonood kayo ibang vlog, meron dyan, pinabahayan nila Kuya Bal. Ang dumi ng bahay. Biri mo, binigyan ng bahay, binaliwala. Yun ang doon ka mag-isip. Oh, di ba? Kasi kung thankful ka, iingatan mo yung bagay na ipinagkaloob sa iyo ng isang tao eh. Kapag isang tao mahal mo, pinapasalamatan mo, pinahalagahan mo, iingatan mo yung binigay sa iyo. Katulad niyang bahay nila Rachel. Kita niyo naman napakalinis. Talagang ingat na ingat nila, di ba? Hindi man dahil sa kanila, at sa iyo nga, Tama. hindi mo na parating sa kanila na para magkaganito kami. Hindi man sa ganun para nakalimot. Hindi nakalimot yan. Lagi ko silang pinagdadasal, kahit nga yung mga viewers, nagdadasal ako na di ba? Ilagay niyo po sila sa magandang kalusugan at yung mga nagmamahal sa anak ko, sa mga anak ko. At lalo na yung sa nagtitiwala sa akin. Tama, Tatay Raysan. Ayun, lagi-lagi, araw-araw ko ginagawa yan. Kasi kung mabago man ako, ano man dapat ibago ko? Wala man. Wala, yes. Mahirap pa man din ako. Oh, di ba guys? Ang ganda ng sinabi ni Tatay Raysan. Ano yung ibabaguhin ko sa sarili ko? Wala naman. Kasi nanati pa rin siya mahirap eh. Napaka-humble, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo guys, kung usapang kabutihan, wala akong masasabi sa Morales family, mabait to. No, hindi na may iwasan, may mga issue dumarating. Pero still, they are good people for me. That's ang may opinion, no? Hindi ko sinasabing maniwala kayo. Para sa akin, mabait sila. No? Kami, hindi man namin ito kayang ipagawa. Kasi walang-wala man talaga ako. Di ba? Kaya, pag sila mag-iisip na hindi ako nagpapasalamat. Hindi siya mayabang guys ha. Biriyan mo si Rachel Morales, kumikita na yan. Pero hindi niyayabang na, hindi, may pera na kami. Siyempre, kumikita ni anak ko di ba? Walang ganun eh. Sinabi niya wala naman akong pera eh. Yan nagpapakita mahambol yung tao, hindi siya mayabang. Hindi natin. Pag sila mag-iisip na hindi ako nagpapasalamat. Kasi ang ibang tao lang po talaga nag-iisip na mga negatibo. Oo, ibang tao lang. Siguro para... Ibang tao, tsaka hindi yan solid Kalingap. Mga nagpapagulo yung mga gago na yan. Sasya na guys, nanggigigil ako. Diba? Hindi yan solid, ang solid Kalingap, mababait guys. No, they very supportive. Hindi sila nagkikreate ng gulo. Hindi sila nagkukomento ng gulo. No? Tuloy natin. Tingnan po kayo, ibaba ang tingin sa inyo. Doon talaga. Laging ibabash na lang. Sabi nga daw, niya ako, nagbabago na daw ako. There! Paano man ibabago ko? Babago ba yan? Siguro tumaba lang si Tatay Raysan, pero hindi siya nagbago. No, he's a good person for me, ha? Nasa nakikita ko, ha? Grabe mo na masyado ako. Pag meron lang ako, hindi ko lang binibidyo, nakakabigay ako eh. Alam ko yan. Alam niyo guys, alam ko yan. May nagkukwento sa akin yan. Off-cam si Tatay Raysan nagbibigay sa mga mahihirap. No?
May nagkwento sa akin, hindi ko na sasabihin ko sino. Binibigay niya off cam yan guys. Ako naniniwala ko dyan. Kapag may pera siya, pag may nakita siya nakakaawa, bibigyan niya ng pera. Tulungan niya. Off cam yan ha. Oh. Ako naniniwala ko din sinasabi niya. Hindi mo na kailangan ano pala tatay, i-broadcast. Hindi mo na kailangan pag mayabang yan ganyan. Nakabigay ka. Tama. Ay, bahala na sila kung anong isipin nila. Basta ako, kung saan naman bagay, kung si Lord na lang ang bahala, kung Amen. siya mag-uusga sa akin, kung nagsisinungaling ako. Pag alis ko nga dito, nangunguros ako. Paghatid ko. Sabi ko, ituro niyo po sa akin yung tamang dana. Hindi ako madidisgrasya. Kaya, sa mga viewers, huwag na po kayo mag-isip na hindi kami nagpapasalamat. Papasalamat po yan. Pinapasa Diyos ko na lang yun na nagdadasal ako lagi, kasama na kayong lahat dyan. Pinasasalamat ko dahil sa inyo, wala kami. Amen. Hindi kami magkakaganito, hindi magkakaganyan yung anak ko. Di ba? Kita niyo Ngayon, yun? mapasalamat ako para marinig nyo na magpapasalamat ako kay Kuya Bal, kay Rab, Ayan, at kung sa kay Atid na. Kay Vincent, salamat. At sobra akong nagsasalamat talaga. Habang nabubuhay ako, nagpapasalamat ako kahit bihira nyo marinig. Amen. Oo. Saka nagpapasalamat yan guys, sabi ko nga inuulit ko, minsan hindi nila kailangan magsalita. Tignan nyo na lang kung paano sila mamuhay at yung ipinagkaloob na pabahay. Panoorin nyo yung ibang mga video na may mga vlog, di ba? Pabahay ni Kuya Bal, ni Kuya Bal, no? Binigyan nilang pabahay pero binaliwala. Makikita mo yun. Kasi ang thankful kasi, pahalaga mo yung binigay sa'yo. No? Tulad na binigyan ka ng bahay, hindi pahalagahan mo. At nakita ko yung sa Morales family, walang sino man makapagsabi sa akin, Sir Marsan, narinig mo ba magpasalamat? Bakit? Kailangan ba laging narinig natin? No. At hindi yun hinihingi nila Kuya Bal. No? Pero syempre, always be thankful sa taong tumulong sa'yo. Kahit ako, wala namang problema kahit magpasalamat ako araw-araw eh. No? Magdemand man sila o hindi, magpapasalamat ako everyday, lalo sa channel ko. Sa Kalingap. At syempre sa Rochelle. No? Papasalamat ako sa Rochelle, sa Kalingap. No? Hindi ko yun kakalimutan. Kahit araw-araw magpasalamat, walang mali doon. Pero, kung minsan, hindi naman natin magawa yun. Araw-araw papasalamat. Hindi magagawa yun eh. Ano ka, robot? Hindi ba tayo robot? Siyempre, magpapasalamat tayo sa pagpapakita ng pag-support. Tulad nun, di ba? I support lahat ng programa ng Kalingap. Hindi ako yung tipong reactor na ayaw sa ibang love team. Kahit sinasabi na nga ni Rachel, supportahan lang lahat ng love team, pero sila ayaw pa rin. May nakita na nag-share na isang sponsor ng Rochelle, nag-share lang ng Danjoy. Pinupuna. Ba't nyo pinupuna? Kalingap program naman yun. Ano kayo, ayon sa Kalingap? Huwag nyo dali ng Rochelle. Ang Rochelle, hindi walang ganyang inuutos sa inyo. Kung totoong solid supporters kayo ng Rochelle, sundin nyo yung sinasabi ni Rachel. Supportahan natin lahat ng love team. At hindi na po kami love team. Couple na kami. Ayun na malinaw. Iba, hindi sumusunod. Kaya, magulo. Kaya magulo. Yan ang totoo. Huwag kayong mag-isip na nakalimot na ako sa Kalingap na hindi lang nyo naririnig na nagpapasalamat ako. Yes, Kaya mag-isip ng ganyan. Tama. Kasi lagi kong dinadasal yan sa Diyos na sana lagi silang malakas, lagi kayong malakas. Hindi kayo pinapabayaan ng Diyos. Lahat kayo kadamay sa dasal ko. Kasi kung wala man kayo, hindi man magkakaganyan yung anak ko, hindi kayo magkakaganito. Kaya pasensya na kayo kung hindi nyo narinig na nagpapasalamat ako. Naku, tatay, naririnig ko, Tatay Raysan, ever since. Kahit nung nire-react ako kayo noon, naririnig ko. Mga ano lang yan, ayaw lang sa inyo. Mga basher yan. Hindi yan solid Kalingap. Nagpapasalamat ako ngayon. So by the way tay, may mga, wag lang kayo magpapekto. Ano po? Yeah, man. Kasi may mga ganyan talagang tao. Alam ko naman tatay na lagi po kayo nagpapasalamat. Isa nga po sa pinakamagandang pinasalamat niyo po tatay, nakasama niyo po kami sa inyong dalangin. Na kami ligtas, kami laging malakas, hindi magkakasakit. Isang bagay na po sa napakasarap sa pakiramdam po tatay, na kahit hindi man po namin naririnig, hindi man po namin nakikita. Yung pagdasal mo po sa amin, nakasama kami sa panalangin niyo, isa na po yun sa pinakamaganda tatay na pasasalamat niyo po sa amin.
napakasarap sa pakiramdam yun tayo. Oo. Na kumbaga talagang gusto mo ingatan din po kami. Kasi alam niyo naman po kung gaano kahirap yung pag-scout namin, yung pagtulong po sa mga tao na nangangailangan. At ramdam niyo din tatay dati, di ba, yung kahirapan, yung Oo. kung paano yung... Kaya paano ako makakalimot ba doon? Yes. Kasi alam ko tayo, hindi ko po kayo nakakalimot kasi nga po, dumanas kayo ng hirap din tayo. Until now naman, di ba? Kaya, wag lang po kayo magpapikto kasi once nagpapikto po kayo dyan tatay, kayo yung mga ano. Sa pati si Kuya Bal, yung nakaraang nakita ko siya doon sa may Mantagbak. Binati ko, hindi lang ako narinig di Kuya Bal. Kaya, paano ako makakalimot na ganyan? Kahit saan ko sila masalubong, pinabati ko sila. Kita nyo guys. Yung pinakadalas. Talagang wala namang si Tatay Rizan eh. Napakabuting tao ni Tatay Rizan, no? Ako guys kasi tignan niyo may tsura ni Tatay Rizan. Di ba? Sapat na. Di ba? Para doon hindi niya na-explain sarili niya. Di ba? Huwag na sila mag-isip ng hindi ako nagpapasalamat. At hindi nila narinig. Sobrang Yamo na yung Tatay Rizan yung mga nagsasabi nun, hindi po yung mga kalingap. Nagpapagulo lang. At totoosin ayaw lang sa inyo nun. Kaya ganun magkomento. Pero yung mga totoong supporters, talagang nanonood kay Tatay Rizan, naka-follow sa Morales family, makikita nyo guys. No, especially kay Tatay Rizan, no. Very thankful sila sa kalingap. Hindi niyo yun pwedeng kontrahin, no. As a reactor, nakita ko 'yan, di ba? Salamat ko dahil sa kanila. Opo. Kung hindi man dahil sa kanila, wala talaga kami dito. Walang halong kaplastikan yan. Yeah. Kita nyo? Tunay yan. Tunay. Kahit mamatay pa ako ngayon. Wag, tay. Talagang Kumbaga sinasabi lang ni Tatay Rizan to para ipamukha sa mga basher na totoo sinasabi ko. Kumbaga parang sumpaman. Parang ganun, sumpaman. Napakita niya gusto niya magpakatotoo. Di ba? Tuloy natin. Bago. Hindi kami nagbabago. Wala man kami dapat ipagbago. Opo. Basta ulit-ulit ko kahit sino pwedeng pumunta dito sa bahay. Welcome. Ano tayo? Sabi nga nung iba, bakuran daw. Hindi yan babakuran. Okay lang. Ganyan Open lang yan. Kahit saan ka dumaan dito, lusot ka dyan. Galing ano? At least tayo, mas maganda yung nagkakaunawaan. Oo. Mas maganda pati yung pinapahalagaan mo yung mga taong nagpupunta dito. Amen, oo. Kagaya pa nung yung bahay namin, hindi pa ganito. Talagang pinupunta na kami ng tao dito. So sa lugar nila Tatay Rizan, maano talaga sila, kilala sila ng mga maraming tao. Actually guys, maganda sinabi niya eh. Hindi na kailangan ng bakod eh. Kasi sa Maynila kasi kailangan mong bakuran kasi maraming magnanakaw, no? Maraming mga masasamang loob, no? Pero kay Tatay Rizan, makikita mo rito, talagang siya, yung hindi niya nilalagyan ng bakod para ipakita na lahat ng tao ay open sa bahay namin. At the same time, makikita mo, kahit walang bakod yan guys, walang kapitbahay na umaapi sa kanila o nangaaway. Kasi alam ng mga kapitbahay nila na mabuting tao itong Morales family. No, iba diyan kasi kung iba diyan may maraming kaaway, hindi kasundo ang kapitbahay, baka nagbakod ng yan. Nagbakod yan ng sobrang laki. Baka sobrang taas ng bakod. Di ba? Pero hindi niya ginawa eh. Ako naniniwala ako doon. Walang bakod yung bahay nila. It shows na lahat open. At the same time, kilala sila ng kapitbahay nila. Makita niya naman, no? Napaka-open. So, yun lang. Di ba? Logic speaking, makikita mo na okay sila makisama sa kapwa-tao nila. Especially sa kapitbahay nila. No? At kahit kanino. No? Ito yung nakukuha ko dito sa sinasabi ni Tatay Rizan. Ano mo comment nyo, guys? Please comment down below. Kasi wala man akong pinapakitang hindi maganda. Puro maganda minsan, hindi man tayo nga ni perfecto. Opo. Nakakapakita tayo ng hindi maganda. Ay, yung iba dyan, nagmamagaling na masyado. Ako hindi. Talagang... Dati lang. Kung anong kakainin dito, kakainin natin. Kahit sino pumunta. Problema, may mga tao na may pilit bagang yung tawag na mali. Mapanglait na ganyan, masyadong mapanghusgan masyado sa kapwa. Yung mga ganyan tao, Tatay Rizan, ayan ang ayaw sa inyo. Mga ayaw lang yan sa inyo. Kaya ganyan ang komento. At tandaan natin, may gusto lang talaga minsan. Alam naman natin, ang Morales family talagang nakilala din sila because of Rochelle din, di ba?
Pero yun nga, may mga tao inggit. Alam mo naman, pag ang taong inggit, pilit kang pababaksak di ba mga basher? Ko'y may sasabihin. Ang pagsasabihan ko, ang pagsasabihan ko, para sa mga bashers ko. Bas nyo ko, anong paki ko? Anong pake ko, mambash kayo, mga bobo? Kahit mambash kayo sa Morales family, hindi nyo mapapabaksak ang taong mabuti. Yan ang tatandaan nyo. Wala kayo maisusumbat. Ang puskang masyado sa kapwa. Yes, Langit yun. Teresa, tama. Kaya nga po, grabe mga... Ay nako, bakit kaya tatay may mga ganyan pa rin tao, ano? Ay, nako. Hindi sila yung parang hindi sila nagiging kontento. Hindi sila nagiging masaya. Oo, marami lalo sa Pilipinas. Kasi alam mo, Vincent Calyada, marami dyan. Minsan, kung sino pa yung nambabash, pag tinignan mo yung background, kawawang kawawa. Tarang mo, sabi ko, basher to. Parang nakakaawa naman yung buhay. Minsan sarap tirisin, pero sabi ko nakakaawa, kaya siguro man nambabash to. Walang magawa sa buhay. Ilbis na magtrabaho, ilbis na maggumawa ng mabuti, maglinis ng labas ng bahay, magwalis. Ang ginagawa, inuubos yung oras, yung lakas at yung talino sa pambabash at paninira sa kapwa. Nakakalungkot man isipin, pero ganun talaga. Di ba? Pero gayahin natin si Tatay Reza, no? Gawin natin siyang inspiration. Yun, tama, guys. Makikita mo naman paano siya magsalita, no? Sa taong gumaganda ang boy. Sabi ko nga, abang masaya sila sa nakakakain sila, nagpanira sila ng tao. Di ba? Binigay mo na yung tiwala mo. Opo. Itinuri mo na silang kamag-anak. Tinuri mo ng talagang kadugo mo. Opo. Lahat mo na ipinakita. Tatay Reza. Gagawa ka pa rin ng hindi maganda na punto. Yan ang masakit, Tatay Reza. Gagawa ka ng kwento. Masakit yan. Pahala na lang sila. Kaya sabi ko nga, kasama na yan sa guhit ng palad namin. Nangyari yan sa lahat, Tatay Reza. Minsan nga, kadugo mo pa. Masakit man, kadugo mo pa. Minsan, best friend mo. Minsan, kaibigan mo ka. Malapit sa'yo, yung pa yung sisira sa'yo. No, normally, ganun . Kaibigan mo siya ngayon, bukas, kaaway mo na. Dati-rate, lagi na sa channel mo, nagsya-shout. Ay, hindi pa kilala. Ay, shout out. Ngayon, ayaw na. Kasi feeling sikat na. Di ba? May mga ganyan, guys. Tapos later on, tinitira ka na patalikod. Mga backstabber ang mga walang ya. Maraming ganyan sa social media. Kaya, don't trust anyone. Di ba? Kaya, agree yan, guys. Tatay Reza, nangyari yan kahit kanino. Ito ba tayo, meron pa akong tanong. Huwag po mong isaman loob niyo tayo. Ito yung nabasa ko lang din sa comment. Yung bang mag-aasawa ka daw. Wala. Napakailan pati love life ni Tatay Reza. Pinapakailaman na. Ano ba yan? Anong pakailan sa love life ni Tatay Reza? Pati ba naman yan? Ano ba yan? Kaman daw trabaho, paano daw pampakain mo mga ganun? Ay, sa akin, hindi ko man pinipilit yung magkakagusto sa akin. Yeah. Lagi ko, Sinisiraan si Tatay Reza kasi wala daw trabaho. Pero tuloy muna natin. man niya sinasabi. Kaya nga sabi ko nga kay Ninang. Wala. Ninang, ikaw pala to, Ninang. Ano yung Tatay Reza? Magugustuhan mo sa akin, wala naman ako kakong trabaho. Ibig sabihin, tinapat niya na si Ninang na wala siyang trabaho talaga. Tapos, saka pati, pangit naman ako. Ba't ka pangit? Pogi kay. Alam mo, guys, pogi kay si Tatay Reza. Nagkataon lang may tama yung mata niya. Pero guping siya. Matigas na tao. kakagusto? Hindi ko naman pinagpipilitan yung sarili ko na ay di kung wala man magkakagusto, di wala man, okay man lang sa akin. Pero yung sasabihin yung wala akong trabaho, yung pamilya ko nga, yung mga anak ko nga. Nabuhay. Nabuhay ko yan. Oo. Napapakain ko yan ng legal, hindi kung saan galing. Oo, di ba? Alam nyo guys, may kilala kasi ako, yung babae yung nagtatrabaho. Actually guys, minsan kasi sa Pinoy, and ito yung isa sa mga toxic na mentality ng Pinoy.
dapat ang lalaki ang may trabaho. Yung babae nasa bahay lang. Actually, hindi po sa lahat ng pagkakataon applicable yun. Hindi. May mga lalaki, wala silang trabaho, pero napakaano nila sa bahay. Maasikaso, siya nagluluto, siya naglalaba. Marami ganyan po. Pero yung babae naman, siya yung nagtatrabaho. Kasi may kilala akong ganyan. Nagtatrabaho siya sa, babae siya, no? May position siya sa, sa San Miguel. No? Tapos, maganda yung work niya. Pero yung lalaki hindi na nagtatrabaho. Ang ginagawa ng lalaki, nag-ano lang siya, nag-aasikaso ng mga anak. Yun ang trabaho niya. Wala siya trabaho. Pero makikita mo, okay naman. Ngayon, sabi natin si Tatay Raysan. Di ba? Si Ninang, kung ito guys, for example, magkakatuloy yan, si Ninang's Vlog sa may trabaho. Hindi, okay lang naman yun. As long as nagmamahalan sila, hindi naman hadlang yan. Kung may trabaho ko, wala eh. Pwede ka naman maghahanap buhay, dumiskarte. Di ba? Kaya mag-alaga ka ng baboy. Magnegosyo ka. Hindi naman kami. Alam nyo guys, hindi usapan dito may trabaho, wala. As long as masipag yung lalaki, madiskarte, mahal nyo isa't isa, wala yun. Hindi usapan dito may trabaho, wala. May trabaho nga yung makukuha mo. Hindi ka naman nag-i-enjoy, hindi mo naman mahal, useless lang din, napipilitan ka lang. Mas mahirap yun. Basta wag lang tamad. Iba kasi yung iba kasi yung walang trabaho na tamad. Wala lang ang trabaho, tamad pa. Meron kasi, wala siyang trabaho pero madiskarte. Yung tipo nagninegosyo, pag may mga gumagawa ng paraan, nagpa-extra. Although mahirap ang buhay. Mahirap talaga yun, syempre. Pero syempre, kahit papaano, hindi siya tamad, di ba? Umalaga, wag kang tamad, di ba? Yun ang pinaka-the best. Masarap kasi mabuhay yung lumalaban ka sa patas na buhay, di ba? Kaya wag niyong sabihin na wala akong trabaho. Hindi nyo alam kung anong kaya kong gawin man di sa buhay namin. Di ba? Tama yun. Malay mo, kung nagdumidiskarte si Tatay Raysan, off camera, may mga sideline yan, di ba? Yeah. Bakit kaya tatay, may mga taong mapanghusga. Yung parang mayroon mga pamain ba tayo, yung hindi nila alam yung nakataob na ba o kung may laman o wala. Di ba, no? Kasi ang tao kasi, mas madaling humusga. Kaysa humanap sila ng katotohanan. Yung isa, iba umuhusga, di ba? Tulad ng isa, X daw ako. Ano yung pangalan nun? Jennifer daw yun? Ewan ko, nakalimutan ka pala doon. Jennifer, di ba? X daw ako. Tapos wala daw isang salita. Ayun, tulad ng judgmental. What the fuck? Tama nakuha na wala akong isang salita, bobo. What the fuck? What the fuck? May katibayan ako, nakanampat. Sabihin mo wala akong isang salita. Sabihin mo, sasabi ka ng totoo. Judgmental ka. What the fuck? What the fuck? Tuloy natin to guys. Nag-uusga agad sila. Sabi ko nga, noon talagang inano ko sarili ko, wala ka akong magkakagusto sa akin. Tapos, meron Tatay Raysan kasi may kilala akong ganyan eh. Wala siyang trabaho pero maalaga sa pamilya. dating nagkamiron ako ng anak sa una. Malaki na, 23 anyos na. Opo. Hindi din kami magkapalad nung nanay niya, kaya Opo. kalam kami. Nakakilala ko ng iba. Hindi din kami nagkapalad, wala din. Yan, si Mang yan. Yung nanay ni Rachel yan. Opo. Diyan ako kinasal. Opo. Nang dahil man kay Silan. Pero sabi ko, pag siguro kung may magkakagusto sa akin, yung magiging pamilya ko na sarili, hindi ko pababayaan na, hindi ko ipapadana sa kanila yung nagugutom ako nung bata pa ako. Kaya, yan ang inano ko, kahit hindi ako nakapag-aaral talagang, kahit mabigat at trabaho ko, papakainin ko yung mag-iina ko yan ng maganda na hindi galing sa masama. Malaban ako ng patas. Yan. Kaya, huwag niyong isipin na wala akong trabaho. Kahit wala akong trabaho, nakakagawa ko ng paraan. Yung mga anak ko nga noon, hindi pa kami na ibablog. Opo, yan. Kwento mo nga tayo. Kahit wala akong pambayad, nangungutang ako. Yan. Yun, Kahit matagal kong mabayaran yan, talagang pinipilit ko makakain lang yung mga anak ko ng maayos. Grabe Yung may ulam sila. Kaya, huwag niyong isipin na paano ako mag-aasawa na wala man akong trabaho. Opo. Hindi niyo alam kung anong kaya kong gawin pag may asawa man ako. Opo. Nakakapag-alaga nga ako noon ng baboy. Opo. Ang trabaho ko lang noon, nasa hardware. Kita niya guys, oh. Ang sahod ko lang, 1.8. 1.8? Kayo, 1.8?
Kaya nyo yun na Grabe. Pagka siya, budgetin yun 1.8 na yun. grabe. Oo, late nun. Isang buwan, 1.8. Grabe, 1.8. Di ba? Kaya nagkasakit si Tatay Rizal. Sobrang ano yan. Sobrang pagpapagal sa katawan. No? 1.8, no? Tapos may pinapaaral pa, no? Grabe, 1.8. Paano kakasya yung pagkain pala? Kasi kami, ganyan, ang tatay ko rin, construction worker. Ano? Nabuhay kami sa utang. Ito lang guys, kami, nag-aaral ako, panay utang kami. Minsan kakain kami ng tanghalian, hapunan. Yan. Ano kami, utang kami. Nabubuhay kami sa utang. Kaya kahit minsan, talagang minsan may pagtatawanan ka. Diba? Aapihin ka, okay lang. Ganoon talaga buhay to survive, no? Pero 1.8, siguro, maraming utang to si Tatay Rizal. Mahirap din yan guys. Sobrang hirap. 1.8, di ka makaka-survive. Yung 1.8 mo ngayon, parang ilang araw lang yan. No? Sabi natin, isang linggo. Naku po. Tsatsagaan nyo yun, 1.8. Talagang laban na patas yun. Dito. Talagang, yan ang di nila kaya. Labor, hindi na kaya. sobrang labor yung trabaho ni Tatay. Bigat. Kaya, wag nyong Wag yung ano yung kakayanan ko na mag-aasawa ako, wala man akong trabaho, wag ganyan. Oo. Bad yan, bad. Yan. Tsaka bawal judgmental. Porket walang trabaho, ano na, hindi pwede umibig. Ano ba yan? Basta as long as mahal nila isa't isa. Wala kayong pakialam, no? Binata naman si Tatay Rizal, dalaga naman si Ninang. So, okay lang yun. Sisiraan niyo pa yung tao, makaanak kayo ng mga ano. Hindi porket walang trabaho, ano na, hindi na ano. Kasi hindi mo nga alam yung diskarte na mayroon si Tatay. As long hindi siya tamad. Ang importante rito, hindi siya tamad. Yeah. Isipin nila nyo yung mga anak ko, kung paano ko napakain niya ng maayos. At paano, makikita tayo, isipin na lang po ninyo kung gaano kababait ang mga anak niyo. Yan. Ganun na lang. Ay, gets na nila yung tayo. Kaya nga sabi ko, may pagmamayabang ko sa inyo, ang mga anak ko hindi man yan perfecto. Pero yung papa nila, hindi nakapag-aral, pero naturuan ko yung mga anak ko ng magandang asal. Wow, the best. Nice. Ang kinakain lang yan, ang ulam lang minsan lagi niyan. Gabi, nilagang gabi. Pambira, ano? Kaya magagalang yung anak ko. Gulay, ano? Bayan mo, nilagang gabi lang, ha? Simple lang, ha? O, di ba? Nabutan ko pa yun, naggawa ka ng natong gabi. Saksi ako dyan, tayo, saksi. Ang lahok lang yan, yung balaw na nihiwa-hiwa na ganito lang. Chocolate balaw, ano? Chocolate. Yun ang mga hindi nila alam. Hindi ko alam yun. Pero hindi ba, makaka-relate na. Kaya, huwag yung mamalitin si Tatay Rizal. Kami naman nung bata kami, yung sabaw, di ba, marami kami, 7 kami magkakapatid, sardinas. Gagawin ng nanay ko, lalagyan lang isang dilatan ng sardinas, lalagyan ng maraming tubig para maraming sabaw, lagyan ng miswa. Para yun, kasya sa amin. Isang dilatan lang yun, ha. Ilang kami? 7. Kakain na lang kami ng maraming kanin. Ganun kami. Pero sila Tatay Rizal, mga gabi-gabi lang. Ano? Nabuhay din kami niya, mga gabi-gabi. Buhay din kami sa ganyan. Pero yung sinasabi, hindi ko alam kasi hindi naman kami laking Bicol. Ang tatay ko kasi Bicolano. Mahilig din sa gabi tsaka mga laing-laing. Yeah. So, ito tayo, may isa pa akong tanong. Dito tayo sa hayaan na natin yung mga negatibong komento at least nasagot mo po yun. So, ito naman tayo. Siyempre, doon sa magiging forever mo, kung sakali na dumating yung pagkakataon na katuluyan na po kayo, ano pong masasabi nyo doon sa picture na mga kasama nyo po panghabang buhay? Ipapakita ko man yung dapat kong gawin para sa magiging asawa ko ngayon kung sakali. Iwan ako na may magandang buhay ako may bibigay sa kanya. Amen, oh. Magandang lahi lang. Magandang lahi lang. Joke lang. Kaya, okay, alam mo, Tatay Rizal, ganyan din yung pinangako ko sa asawa ko Hindi ko siya mabibigyan ng kayamanan. Talagang magandang lahi lang. At natupad ko naman yun. At syempre, sa mukha lang ni Rachel, talaga namang kahit siguro naman, nako Ninang, kung mabibigyan ka ng magandang lahi, ito may itsura ng anak niya, tignan mo, anak ng pating talaga naman, napakasweet ng Rochelle dito, ganda, di ba? No, if ever magkakatuluyan si Ninang sa si Tatay Rizal, ay, anak ng pating, swak na swak, di ba? Ay. Magkakaroon ng Rachel Morales version 2.0. Kaya Ninags, magmadali na kayo. Naku pa, habang kaya mo pa.
tuloy natin. Magandang lahi lang. Joke lang. Joke lang. Kaya, basta tulong-tulong na lang kami. Yeah. One of the best na dapat talaga sa isang pamilya nagtutulungan. Kasi kami nung asawa ko, nung mama ni Rachel, pag hindi ako nakakatrabaho siya. Nakakatrabaho ko dito siya. Ganun lang kami. Salitan. Yung sa ngayon, wala pa man siguro. Kasi kung sininang mga tinutukoy nyo ay matagal pa yun, mga 90 years pa yun. Tagal. Ang tagal naman Tatay Raysan, tagtuyot na yan Ay grabe, ay Ninang, umuwi ka na. Mag-ano na kayo ni Tatay Raysan habang hindi ka pa matutuyuan. Shout kay Kumare Kumare ko yan kasi ninong at ninang kami ng Mardy. Kaya huwag kayong mag-isip na mag-aasawa na. Yun. Binata pa, no? Hintayin na lang po ninyo kung may darating. Yun. Balitaan man po ninyo lagi yan. Ito na lang tayo. Anong pinakamatamis na mensahe mo po bago tayo magtapos sa pagbablog? Matamis, ha? Matamis na mensahe. Matamis talaga. Sa minamahal mo, tatay. Kay Mayla ba? My love! Napapayak. My love talaga naklapati. Sobra. Baka kung tatay talaga nag-interview sa'yo, tatay, naiiyak ka. Sige tayo, okay lang yan. Okay lang tayo. Ayaw ni tatay na yung-interview kung mga ganyan ay naiiyak. Sige tayo, okay lang yan. Naiyak si Tatay Raysan. Sige po. Sige lang tayo, okay lang yan. Kasi, syempre, love mo eh. Naiiyak si tatay. Hindi na ko dyan. Sige tayo, mas maganda marinig niya. Naiiyak si tatay, oh. Sige, para marinig niya po. Diba? Ayos. Nahiya ko sa kanya. Huwag kang maya tayo kasi alam ko naman po kung gaano ka nag-e-effort para sa kanya din po. Napaluan na naman ako. Okay lang tayo. Parte ng buhay yan tayo. Ang masasabi ko lang niya kay My Love, kung sakali man magkakatuluyan tayo, Naknapateng. pag mong asahan na mayroon akong magandang trabaho. Alam mo naman yan. Basta sa akin, love na love kita. Naknapateng, Kung talagang tayo, Sana all. kahit hindi man, love pa rin kita. Ay, sana all. Sorry nga pala kagabi. Nagtampo ka. Ay, nagtampo pa. Ay, grabe ka. Ninay, nagtatampo ka pa? Grabe ka, haba ng hair mo, Sorry. Ay, grabe. Ninang, sa haba ng hair mo, iniiyakan ka ni Tatay Raysan, nakanampateng. Oy, Ninang Vlogs. Grabe ka, iniiyakan ka ni Tatay Raysan. True love yan. True love yan, naknampateng. Haba, no? Pati ako naiiyak. True love na yan. Nagkatampuan kayo tayo. True love yan. Okay lang yan tayo. Grabe ka, Ninang. True love to. Iniyakan ka ni Tatay Raysan. Ikaw na talaga. Nakanampatay. Sobra ka, Ninang, ha? Sobra ka, ha? Grabe to si Ninang talaga. Iniyakan si ni Tatay Raysan, ano? Grabe. Tuloy natin. Maintindihan niya po yan. At least na isabi mo tatay kung gaano mo siya kamahal. Okay na tayo. Sorry, My Love. Sorry. Sorry, my love. Ano lang, kaya napainom mo kagabi. Napainom siya. So talagang may tampuhan si Ninang. Ninang sa ikaw, ha? Alam si Tatay Raysan, ha? Pati na kayo. Problema po. Ngayon tayo. Huwag ka pong susuko sa problema. Kaya yan. Ano po? Laban lang. Love lang. Sa yung mga... Naririnig niyo po. Oo. Huwag kang huwag kang ma-pressure. Laban-laban lang kay Raysan. Dito lang kami tayo. Sabi ko nga, pag ako nasurap, pupuruntahan ko yan eh. Ngayon mo na lang po. Huwag po kayong ma-pressure tayo. Kasi may mga tao talagang ganyan po. Kasi grabe naman kasi iba nagko-komento, diba? Biruin mo, pati wala daw trabaho. Alam nyo guys, sa pagmamahalan, hindi sukatan ng trabaho. Meron dyan, tingnan nyo guys, meron dyan kilala ako. Ang ganda ng trabaho ng asawa niya sa company.
malaki sahod. Pero alam nyo, guys, tanungin nyo, masaya ba siya? Hindi siya masaya. Alam nyo kung bakit? Niloloko siya, maraming babae yung asawa niya, tapos binubugbog siya, sinasaktan siya. Oh, may magandang ang trabaho ng ano mo, magandang ang trabaho ng mapapangasawa mo. Binubugbog ka naman. Ginagawa ang punching bag. Ano mo naman yung taong mahal na mahal ka, iniiyakan ka, pero kita mo na, kahit walang trabaho, madiskarte, mabubuhay naman kayo. O, saan ka pa, di ba? Ignak ng pateng. Pero syempre nakaininang siyan kung gugustuhin niya ba o hindi si Tatay Rizan. Pero sa akin, makakita ka ng gantong lalaki ay talaga pag magmahal, ay totoo. Ang ganda pa ng magiging yung anak, di ba? Si Rachel, magiging anak mo yan, oh. Tapos pag inanakan ka pa, naku, baka magkaroon ng Rachel Morales 2.0. So guys, tuloy natin. Kala ko mga tatay, strong tayo. Ba't nagpapekto tayo? Siyempre, strong naman yan. Kailan talagang in love. Kahit namang sino lalaki, pag nagmamahal ka, iiyak ka talaga. Di ba guys? Mahal mo eh. Di ba? Masyado na po bang hindi kinakaya? Kaya lang yan. Kaya yan. Pinakitaan mo na ng maganda. Mas gaganyanin pa. Ganun pa rin nangyayari. Kaya mo tayo. Huwag kang magano ha. Tay, happy ako. Kaya sorry, my love, at napainom ako. Sorry kung hindi ako nasunod sa'yo minsan. Sorry. Oh, true love talaga to. Naklampating true love. Aba ng Helmut, Ninangs. Pasensya na kagabi. Sobra ka. Talagang napainom na naman ako. Kasi hindi ko na kaya yung Pressure. lagi ko masayo sinasabi na pinakitaan mo na ng maganda. Ay, grabe. Hindi niya na daw kaya, no? Ulitin nga natin, no? Para na si Tatay Rizan, ulitin natin yun. Lagi ko masayo sinasabi na pinakitaan mo na ng maganda. Ganun pa rin sila. Kaya, hindi lang ako nagsasalita. Pero pag ako iniwan ako na mamlasti ka ng Totoong tao lang. gusto kong puntahan sila para kausapin na Prangkahan po. Kaya, no? Iniisip ko, bakit man ganun? Wala man ka kung ganun pa rin sila. Nakalungkot lang. Kaya napainom ako kagabi, nagalit sa akin yun. Ay, maintindihan ka nun, tay? Kasi napainom siya, kaya nagalit pala si Ninang si vlog yan. Yun ang dating, pero siguro may problema si Tatay Rizan, si parang Rizan, napainom siya. No, and then syempre siguro nagtampo si Ninangs, no. Pero may problema din pala, parang sinasabi ni Tatay Rizan dito na hindi ako plastic, no. Tinuring mong parang kamag-anak. Ayun ang dinig ko, ulitin natin guys ha. Baka magkamali po ako. Maganda rin to eh. Hindi lang ako nagsasalita, pero pag ako iniwan ako na mamlasti ka lang. Ayun. Totoong tao lang. Gusto kong puntahan sila para kausapin na Prangkahan po. Iniisip ko, bakit man ganun? Wala man ka kung ganun pa rin sila. Yung taga Tatay Rizan, minsan di mo talaga mapiplease lahat, no? Pero laban lang po tayo sa samahan kanawa ng Panginoon, no? Kaya napainom ako kagabi, nagalit sa akin yun. Ay, maintindihan ka nun, tay? Kaya sorry talaga, my love, sorry. Grabe. My love, so kung sweet. sa palagay mo hindi ako nakikinig sa mga payo mo sa akin, talagang Nadala lang ng emosyon. nadala lang talaga ako. Kaya, pasensya ka na kagabi. Kung mapanood mo man yan, pasensya na. Grabe. Sige, tay. Baka magkaiyakan pa tayo. Happy tayo, tay. Payak na naman yan. Ay, grabe to guys. Talagang ano masasabi nyo rito? Ako'y may sasabihin. Ang pagsasabihan ko. Ang pagsasabihan ko. Anyway guys, no, baka may nasabi ako, no? Pero sa mga basher dyan, Anong paki ko? sa mga basher dyan, huwag na kayo maging panira. Sa totoo lang, kayo ang sumisira sa sarili niyong pagkatao. Pero sabi ko nga, hindi niyo masisira ang tao mabuting tao. Katulad ni Tatay Rizan at ng Morales family. Ang pagsasabihan ko. Pero anyway guys, maraming salamat sa Diyos. Kung may nasabi po o mali, no, just let me know. Pero guys, ito lang masasabi ko. Huwag natin pansinin yung mga nasa comment section. Walang mga ambag yan. No? At tayo ay magkaisa sa isa't isa, magtulungan at magsuportahan sa isa't isa. One Kalingap, one family. At sana supportahan din po natin ang Morales family, especially Tatay Rizan, Rachel Morales. At siyempre sa mga basher, ay, wala kayong mga kwenta. Anak kayo ng mga pateng.
Anyway guys, this is Barzanyo again, ang paborito nyo reactor. And to God be the glory guys. And shout out po sa lahat ng mga Rochelle fans. Bye-bye po.